Marcos Kapitulo 14. Pagkaraan nga ng 2 araw ay kapistahan ng Pasko at ng mga tinapay na walang lebadura, at pinagsisikapan ng mga pangulong saserdote at ng mga eskriba kung paanong siya'y huhulihin sa pamamagitan ng daya, at siya'y maipapatay. Sapagkat sinasabi nila, huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang bayan. At samantalang siya'y nasa Betania sa bahay ni Simon na ketungin, samantalang siya'y nakaupo sa pagkain, ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisidlang alabastro na puno ng ungentong nardo na totoong mahalaga, at binasag niya ang sisidlan, at ibinuhos sa kanyang ulo. Datapwat may ilan na nanggagalit sa kanilang sarili, na nagsipagsabi, ano ang layo ng pag-aaksayang ito ng ungwento? Sapagkat ang ungentong ito'y maipagbibili ng mahigit sa 300 denaryo, at maibibigay sa mga dukha. At inupasalaan nila ang babae. Datapwat sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya, bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Sapagkat laging nasa inyo ang mga dukha, at kung kailan man ibigin ninyo ay mangyayaring magawan ninyo sila ng magaling, datapwat ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya. Nagpauna na siya na pairan ang katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohanang sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang ebanghelyo sa buong sanglibutan, ay sasaysayan din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-aalaala sa kanya. At si Judas Iscariot, na isa sa 12, ay naparoon sa mga pangulong saserdote, upang may pagkanulo niya siya sa kanila. At sila, pagkarinig nila nito, ay nanggatuwa, at nagsipangakong siya'y bibigyan ng salapi. At pinagsikapan niya kung paanong siya ay kanyang may pagkakanulo sa kapanahunan. At ng unang araw ng mga tinapay na walang lebadura, nang kanilang inihahain ang kordero ng Pasko, ay sinabi sa kanya, ng kanyang mga alagad, saan mo ibig kaming magsiparon at ipaghanda ka upang makakain ng kordero ng Pasko? At sinugo ang 2 sa kanyang mga alagad, at sa kanila'y sinabi, magsiparon kayo sa bayan, at do'y masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bandang tubig, sundan ninyo siya. At saan man siya pumasok, ay sabihin ninyo sa puno ng sangbahayan, sinasabi ng guro, saan naroon ang aking tuluyan, na makakanan ko ng kordero ng Pasko na kasalo ng aking mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na nagagayakan at handa na, at ipaghanda ninyo roon tayo. At nagsiyaon ang mga alagad, at nagsipasok sa bayan, at nasumpungan ang ayon sa sinabi niya sa kanila, at inihanda nila ang kordero ng Pasko. At nang gamabi na ay naparoon siyang kasama ang 12. At samantalang sila'y nanggakaupo na at nagsisikain, ay sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang isa sa inyo na kasalo kong kumakain, ay ipagkakanulo ako. Sila'y nagpasimulang nangamanglaw, at isa-isang nagsabi sa kanya, ako baga. At sinabi niya sa kanila, isa nga sa 12, yaong sumabay sa aking sumawsaw sa pinggan. Sapagkat papano ang anak ng tao, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, datapwat sa abanyaong taong nagkakanulo sa anak ng tao. Mabuti pa sa taong yaon ang hindi na siya ipinanganak. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot siya ng tinapay, at ng kanyang mapagpala, ay kanyang pinagputol-putol, at ibinigay sa kanila, at sinabi, inyong kunin, ito ang aking katawan. At siya'y dumampot ng isang saro, at nang siya'y makapagpasalamat, ay ibinigay niya sa kanila, at do'y nagsiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito'y ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas, hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago sa kaharian ng Diyos. At pagkaawit nila ng isang imno, ay, nagsiparon sila sa bundok ng mga alivo. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay mga titisad, sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor, at manganggalat ang mga tupa. Gayon may pagkapagbangon ko, ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Datapwat sinabi sa kanya ni Pedro, bagamat mga titisad ang lahat, ngunit ako'y hindi. At sinabi sa kanya ni Jesus,
katotohanang sinasabi ko sa iyo, na ngayon, sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlog. Datapwat lalo nang nagmatigas siya na sinabi, kaimat kailangang mamatay akong kasama mo, ay hindi kita ikakaila. At sinabi rin naman ng lahat ang gayon din. At nagsirating sila sa isang dako na tinatawag na Getsemani, at sinabi niya sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito, samantalang ako'y nananalangin. At kanyang isinama si Pedro at si Santiago at si Juan, at nagpasimulang nagtakang totoo, at namanglo na mainam. At sinabi niya sa kanila, na mamanglaw na lubha ang aking kaluluwa, hanggang sa kamatayan, mangatira kayo rito, at mangagpuyat. At lumakad siya sa dako paroon, at nagpatira pa sa lupa, at idinalangin na, kung mangyayari, ay makalampas sa kanya ang oras. At kanyang sinabi, Aba, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay, ilayo mo sa akin ang sarong ito, gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At siya'y lumapit, at naratnang sila'y nanggatutulog, at sinabi kay Pedro, Simon, natutulog ka baga? Hindi ka makapagpuyat ng isang oras. Kayo'y mangagpuyat at magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso, ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. At muli siyang umalis, at nanalangin, na sinabi ang gayon ding mga salita. At muli siyang nagbalik, at naratnang sila'y nanggatutulog, sapagkat nangabibigat ang totoo ang kanilang mga mata, at wala silang maalamang sa kanya'y isagot. At lumapit siyang bilang ikatlo, at sinabi sa kanila, manggatulog na kayo, at mangagpahinga, sukat na, dumating na ang oras, narito, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsitindig kayo, hayo na tayo, narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin. At pagdaka, samantalang nagsasalita pa siya, ay dumating si Judas, na isa sa 12, at kasama niya ang isang karamihang may mga tebak at mga panghampas, na mula sa mga pangulong saserdote at sa mga eskriba at sa matatanda. Ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudyat, na sinasabi, ang aking hagkan, ay yaon nga, hulihin ninyo siya, at dalhin ninyo siyang maingat. At nang dumating siya, pagdakay lumapit siya sa kanya, at nagsabi, Rabi, at siya'y hinagkan. At siya'y sinunggaban nila, at siya'y kanilang dinakip. Datapwat isa sa ng Aron ay nagbunot ng kanyang tebak, at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote, at tinig pa ang kanyang tainga. At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo bagay nagsilabas, na parang laban sa isang tulisan, na may mga tebak at mga panghampas upang dakpin ako. Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo, na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli, ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan. At iniwan siya ng lahat, at nagsitakas. At sinundan siya ng isang binata, na nababalot ng isang kumot ang katawan niyang hiyubot-hubad, at hinawakan nila siya. Datapwat kanyang binitiwan ang kumot, at tumakas na hiyubot-hubad. At dinala nila si Jesus sa dakilang saserdote, at nangagpipisan sa kanya ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda at ang mga eskriba. At si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo, hanggang sa loob ng looban ng dakilang saserdote, at nakiumpok siya sa mga punong kawal, at nagpapainit sa ninggas ng apoy. Ang mga pangulong saserdote nga at ang buong Sanhedrin ay nagsisihanap ng patoto laban kay Jesus upang siya'y ipapatay, at hindi nangasumpungan. Sapagkat marami ang nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya, at ang kanilang mga patoto ay hindi nangagkatugma. At nagsipagtindig ang ilan, at nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya, na sinasabi. Narinig naming sinabi niya, aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay, at sa loob ng 3 araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay. At kahit sa papagayon man ay hindi rin nangagkatugma ang patoto nila. At nagtindig sa gitna ang dakilang saserdote, at tinanong si Jesus na sinabi, hindi ka sumasagot ng anuman. Ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo?
Datapwat siya'y hindi umiimik, at walang isinagot. Tinanong siyang muli ng dakilang saserdote, at sinabi sa kanya, "Ikaw baga ang Kristo, ang anak ng mapalad?" At sinabi ni Jesus, "Ako nga, at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan, at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit." At hinapak ng dakilang saserdote ang kanyang mga damit, at nagsabi, "Ano pang kailangan natin ng mga saksi? Narinig ninyo ang kapusungan, ano sa akala ninyo?" At hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. At pinasimulang luraan siya ng ilan, at tinakpan ang kanyang mukha, at siya'y pinagsusuntok, at sa kanya'y kanilang sinasabi, "Hulaan mo," at siya'y pinagsusuntok ng mga punong kawal. At samantalang nasa ibaba si Pedro, sa looban, ay lumapit ang isa sa mga alilang babae ng dakilang saserdote. At pagkakita niya kay Pedro na nagpapainit, ay tinitigan niya siya, at sinabi, "Ikaw man ay kasama rin ng Nazareno, na si Jesus." Datapwat siya'y kumaayla, na sinasabi, "Hindi ko nalalaman, ninauunawa man ang sinasabi mo," at lumabas siya sa portiko, at tumilaok ang manok. At nakita siya ng alilang babae, at nagpasimulang magsabing muli sa nangaruroon, "Ito ay isa sa kanila." Datapwat muling ikinela niya, at hindi nalaon, at ang nangaron ay nangagsabing muli kay Pedro, "Sa katotohanang ikaw ay isa sa kanila, sapagkat ikaw ay Galileo." Datapwat siya'y nagpasimulang manungayaw, at manampa, "Hindi ko nakikilala ang taong ito na inyong sinasabi." At pagdaka, bilang pangalaway tumilaok ang manok. At nalaala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlo. At nang maisip niya ito, ay tumangis siya.